Keto bats muna tayo mga bossing, no? Lumantad na ba si Bato? Lumantad na yung as in talagang humarap na doon sa mga interview kasi simula nung naaresto ang dating Pangulong Duterte hanggang ngayon parang medyo hindi pa din yung talagang nagpapa-interview one-on-one or kailangan mga parang phone patch lang yung mga ganyan, no? Mga Zoom, di ba? Parang ganyan-ganyan. Lumantad na ba si Bato? No. Kasi sabi niya, nandoon sa Davao, sa bundok ng Davao, na nangangampanya. Ngayon, March 14, no? Congressman Janet Garin, may sinabi siya dito. May payo kay Bato. Bato! Hindi ako may sabi nito ha. Ayan po si Congressman Janet Garin Bato ha. Ang pinakamagandang gawin ngayon ni Bato de la Rosa ay tulungan niya ang depensa ng dating Pangulo. Dahil mas marami siyang siyempreng alam kaysa sa atin dahil siya ay nasa gobyerno at nasa PNP nung panahon na yun. If Congress is in session, siyempre pwede siyang, I am not really sure kung ito ba ay mag-a-apply. If it's in ICC warrant of arrest. Ang gusto niya huntukuyin dito, mga kababayan, yung mga pagkakataon na ibinibigay sa kanila ng Congress. Actually, kung humarap sila sa Congress, kung pinuntahan nila ang Congress, hindi kagaya ng estilo nila Panelo at ng dating Pangulong Duterte na ako naniniwala ako napilitan lang yung pagkaka-attend nila doon sa Congress Bakit ho, mga kababayan? Napilitan. Ewan ko kung na-style lang ng Congress. Bakit to? Di ba? Ano sabi nila? Wala kaming tiwala dyan sa Kongreso. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila pupunta doon sa hearing. No? Sumulat, lumagda yung kanilang attorney o yung kanilang lawyer na bias po ang Kongreso, wala po kaming tiwala dyan. Ano ibig mo sabihin doon? Hindi kayo pupunta. So ngayon, dahil sila yung mga main character o main mga tao na iniimbita at nakapokus sa kanila, yung mga katanungan doon, cancel na natin to kasi hindi naman pupunta. Yung mga ipinatawag natin, yung mga importanteng tao hindi naman pupunta. Di ba? Cancel. Ngayon nakita o natunugan nila Panelo. Pinost agad nila. Biglang sinabi, pupunta kami. Bakit nyo kinancel? Natakot kayo sa amin? Pupunta kami. Naalala nyo yun? Bakit nyo kinancel? Natakot kayo sa amin nung sinabi nyo pupunta kami? Ayun. Tapos sabi ng Congress, pupunta kayo ha. O sige, i-resume namin. Ayun, wala na ho silang magawa, mga kababayan. Kasi wala na, ano pa idadahilan nila daw? Sinabi nila, pupunta sila. Di ba? Alam nga namang bawiin pa nila yun. Ako, wala na, kinancel nyo na. Nag-iba na kami ng schedule. Di halatang-halata na ng sambayan ng Pilipino. Kaya wala silang nagawa, kaya pumunta. At dito nga, di ba, ang daming mga salita ng dating Pangulong Duterte na lalong nadiin siya. Sa Senate, halos majority doon, no? Kakampi pa nila. Nakita nyo kung paano binaby ang dating Pangulo sa Senado? Pero nadudulas-dulas pa din. Di ba? Inuudyokan, binubuyo namin silang manlaban. Tapos nandiyan yung sa nandiyan yung mga senators, yung mga PNP chief. Alam nila yan. Di ba? Mga kababayan? Sila ba to? Malabo itong pumunta. No? Malabong pumunta ho, mga boss chief amo sir. Bakit tinabi? Malabong pumunta. Kasi alam nila na yung mga pinagsasabi nila nung panahon nang sila ay nanunungkulan, nung panahon na namamayagpag sila sa kanilang mga posisyon, mga kababayan, ibabalik sa kanila. Kagaya na lang nung sinasabi ni Bungo
No, may pa-pizza. Eme doon sa labas ng Villamor Airbase. Oh, pizza po para kay dating Pangulong Duterte. Eh, ang sarap-sarap nung kinakain ni dating Pangulong Duterte doon sa loob. No, pizza po. Tapos, syempre, nandun yung Seminay, no? Video. Oh, naku, ayaw, oh. Tingnan mo. Binibigyan pagkain si dating Pangulong Duterte. Ayaw ipapasok. Naglabas ng statement ang vice-presidente o ang naglabas, nakita yung sinabi ng vice-presidente, huwag kang tatanggap ng pagkain kahit kanino. Baka yun yung dahilan kung ba't hindi nakapasok yung pizza. Di ba, Ma'am Brenda Barton at Rego Adventure? Oh, wake and bake, madlang people. So ngayon, mga kababayan, kung aaten sila doon, sasalampak sa pagmumukha nila yung mga interview sa kanila. Yung kagaya na lang po nung mga reward system. Dahil itinatanggi nila yan eh. Wala ho kaming alam dyan. Hindi ho namin alam yan. Bigla ay, ganun ba? O eto. Ano po yung sinasabi nyo dito na reward system po? Di ba? Ano po yung sinasabi nyo dito na reward system? Nakakahiya po yun. Nakakahiya po yun. Ayaw nila dumating sa punto na aabot sila sa ganong pagkakataon, mga kababayan. Ito, pinagpapaliwanag kayo. Hindi nga lang natin alam kung kukunin pa ng ICC yon. Pero isa sa pinapaniwalaan ko, mga kababayan, kaya nandoon yung tatay nila, no? Kaya nandoon yung tatay nila, Jason Apari, ayaw namin na nagpupla dito. Tatanggalin namin yan, syempre. Di ba? Ayaw namin ng ganyan. Pwede kang magsabi justice for criminal kung yan yung pinaniniwalaan nyo. Di i-type nyo dyan. Huwag lang yung paulit-ulit. Okay? Dami mong alam. Uy, thank you. Sabi ni Nosmid Makoy. 1728. Ang dami mong alam. Salamat. Tignan mo yung mga DDS, ha? Yung mga DDS nadadamihan sa alam natin. Ay, nako. Yan na lang ba? Paki-type na yung mga magic words nyo. Yung mga magic na mga sasabihin nyo. No? Adik, asan ang 20 pesos na bigas? Bangag ka. Paki-type nga. Dali. Kayo ba katoliko kayo? Katoliko kayo? Yung mga karami 90%, 80% ng mamamayang Pilipino katoliko, di ba? Tapos kayo yung mga nakasuporta kay Duterte, katoliko kayo, pakinggan nyo, di ba? You create who is this stupid God? Stupid talaga itong putang akong ganun. Okay na, no? Mga DDS, okay na. Sino tong stupidong God na to? Okay na. With PI, ha? Okay na. Simba tayo. Panalangin natin si Duterte na ma-acquit, no? Baka sakali napakinggan nung minumura niya. Balik na tayo dito. Nasaan na ba tayo? Nasaan na yun? Bato de la Rosa. Balik tayo dito kay Tobats. Hindi ito pupunta. No? Hindi ito pupunta dahil ayaw nilang malagay sa sitwasyon na mapapahiya sila mismo doon sa Congress. Mga kababayan. Kasi naman sila Kasi naman sila pinagpapaliwanag, wala. Iniiwasan. Sabi ni Ma'am Susan Payawal, he blasphemed our God. Why should I pray? No, for him, mabulok siya sa dahig. Hindi, sa mga DDS mga kababayan, pag si Duterte ang nagmura sa Diyos, yan? May exception ho yan. No? May exception po yan. No? Bakit to? Kasi best friend ni Duterte, si Buloyski. Siguro, hawak ni Buloyski yung kaluluwa ni Duterte, kaya makakapanik pa din. No? Kaya dapat, yung mga DDS, nako, wag simbahan ng Katoliko. Yung poon ninyo, yung idol ninyo hindi naniniwala, no?
Doon kayo, makipag-ugnayan kayo sa KOJC para masabi yung 8 milyon nila na miyembro magkatotoo. Hindi yung ano lang, parang hindi naman totoo, imposible naman 8 milyon. O, ipahawak nyo yung kaluluwa nyo kay Buloyski para panik kayo. Baka maging exempted din kayo kapag kayo ang nagmura sa Panginoon. No? Eh baka sabihin nila gawa-gawa natin na nagmumura, minumura Diyos eh.